Naghain ng not guilty plea kani-kanina lamang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kasong electoral sabotage. At para sa karagdagang detalye mula sa Pasay City, may news to go si Mark Salazar live. Mark. Kara, ayon sa tagapagsalita ng Pasay RTC Branch 112 na si Ms. Telda Domingo, wala pa raw 5 minuto sa kanyang bilang. Yung tinagal daw ng arraignment sapagkat hindi na raw binasa yung information kay dating Pangulong Gloria Arroyo, kundi tinanong lamang siya ng judge kung naintindihan niya ba yung charge sheet na kanyang nabasa na noon pa at kung ano ang kanyang plea at sinabi niyang not guilty. She was smiling daw at yan ang pagkakadescribe ng mga nasa loob ng hearing at daw ang kanyang disposisyon. Pagkaraan niya na agad umalis. Nandito pa kami ngayon Pasay sa sa Pasay RTC kasi hindi pa tapos yung proseso. No? Kahit nakaalis na yung dating Pangulo at tapos na yung kanyang arraignment, meron pa kasing dalawang issue na dapat ay sikasuhin pa ng kanyang mga abogado. Kaya ang kanyang abogadong si Benjamin Santos ay narito pa. Una, yung kanilang motion for reconsideration sa pagkakadeny ng korte sa hinihingi nilang house arrest para sa akasado. At yung pagbibigay nila ng detalye kung kailan, saan at paano yung hinihingi nilang pagpayag ng korte na makadalaw si Arroyo sa kanyang brother-in-law na si Iggy. At ang kanilang hinihingi nga ay from February 24 to 26 to 24 bukas ay payagan silang makadalaw kung darating man ang mga labi ni Iggy sa mga araw na iyon. Ang hinihingi lamang naman daw nila sa Badjao Street sa La Vista rin. At doon daw kasi ang timbre na mga unang araw ng burol ng kanyang brother-in-law. Pero yung kanyang isang MR na yung kanyang motion for reconsideration ng pagkakatinay ng house arrest, pinapabasura muna sa ngayon ng mga abogado ni Arroyo. At yung mga bagay na yan tinututukan pa natin sa mas tahimik na ngayong proseso dito sa Branch 112. Kara. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Mark Salazar.